At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito ay pag-usapan nga natin itong si Jewelry Bonnie, yung sinasabing possible reason kung bakit hindi nagagawa ni Bonnie na mag-transform into Nika dati. May kapangyarihan para siya niyan. Tapos ngayon, biglang nagagawa niya na. So pati yung flaws at saka yung condition kung paano ba makokopya ni Bonnie yung isang ability ay medyo papyawan na rin natin yan. Pero yan ay bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. Sino naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so yung isa sa possible reason kung bakit hindi nagagawa ni Bonnie na mag-transform into Nika dati ay dahil sa hindi niya pa talaga naiintindihan fully kung ano yung nature ni Nika. But then, nung chapter 1119 ay nakita nga natin dito na tinuruan at tinulungan ni Luffy etong si Bonnie para maintindihan kung ano talaga yung totoong nature nito ni Nika. So kaya naman, nung maintindihan ni Bonnie itong ang totoong nature ni Nika, ay hindi niya na sinabi na bigyan nga siya ng Nika-ish future, but instead, ang sinabi niya nga dito ay give me future when I'm the most free. Which is, eto naman talaga yung pinaka sinisimbolize ni Nika at pinaka nature nito ni Nika. So eto rin naman yung madalas na ikinukwento nga pagdating sa kung ano yung pagkatao nito, yung nature nga nito ni Nika. So ibig sabihin, ang lahat ng to o etong ability ni Bonnie ay may kinalaman sa kanyang perspective. So ibig sabihin ay para makopya o magaya ni Bonnie yung isang ability ay kinakailangan alam ni Bonnie fully kung ano yung rooted at saka kung ano yung nature nung tao o nung ability na kokopyahin niya. At since na eto nga nung naintindihan na nga ni Bonnie kung ano talaga eto nga si Nika o yung nature ni Nika, kaya nagawa niya na fully o ma-perfect eto nga pagkopya dyan kay Nika. Kasi kung matatandaan niyo, di ba, ay may alam naman etong si Bonnie roughly kung ano talaga yung sa pagdating dito kay Nika. Kasi nga di ba kinukwento sa kanya ni Kuma madalas etong si Nika. So kaya meron nang idea etong si Bonnie pagdating kay Nika. Pero hindi ganong buo, hindi ganong kakakompleto yung pagkakaintindi niya dyan nga kay Nika. So kaya, nung nag-transform o nag-try si Bonnie na gayahin si Nika, ay ganito yung nangyari. Konting part lang ni Nika yung nakopya niya at eto nga, para nagiging higante lang dyan etong si Bonnie. So dito may kita natin na since na hindi pa nga ganong kaalam o hindi pa ganong kalalim yung pagkakaintindi ni Bonnie sa totoong nature ni Nika, kaya naging ganito yung result ng pagka-transform niya. Incomplete din. Pero salamat nga dito kay Luffy dahil nga sa pagpapakita niya at saka sa pagpapaintindi dyan kay Bonnie kung ano talaga itong totoong nature ni Nika. Kaya eto ay naging successful na ngayon yung pagka-transform ni Bonnie into Nika at kaya nagagawa niya nang kopyahin ngayon ng perfect etong ang si Nika ngayon dyan o yung ability ni Nika. At so ngayon yung theory nag-a-arise kung paano nga ba magagawa ni Bonnie na magaya ng kompleto ng buo yung isang ability na isang character. Yung condition nito ay kinakailangan nga na dapat alam ni Bonnie kung saan rooted yung kapangyarihan na yon at lalo na kung ano yung totoong nature ng character at saka nung ability na gagayahin niya. So katulad nga dito kung paano niya nagawang kopyahin ng buo ng kompleto etong si Nika. Pero dahil nga dyan ay may isa sa mga tanong na nag-a-arise at medyo nakakatawa nga to, interesting. Kasi sabi dito ay etong si Bonnie, ibig sabihin kaya niya ba na kopyahin kung ano man yung ability na gusto niya? Kasi dito pinapakita seemingly na etong si Bonnie, yung ability niya may kinalaman nga sa kanyang perspective o yung sa kanyang pananaw o imagination, ganyan. So kaya paano na lang kung i-imagine ni Bonnie na kopyahin yung isang ability nga ng isang character dyan? Magagawa niya ba to? O talagang etong si Nika lang yung kaya niyang gayahin o yung pwede niya talagang gayahin? Tapos maliban dyan kay Nika, wala na.
So eto yung isa sa mga palaisipan pagdating nga dito sa ability o sa karakter nito ni Bonnie. Pero maliban pa dyan, yung isa pang nag-aarais na tanong dito na talagang pinag-uusapan ay etong si Bonnie ba, talagang overpowered masyado yung ginawa sa kanya dyan ni Oda. Kasi yung lupit nito ni Bonnie, sobrang lakas niya talaga kung tutusin pag nagkataon. Kasi nga, yung isa sa pinakamalakas na ability na kapangyarihan, ayan pa, yung nagaya nito ni Bonnie. Pero kung ako lang naman, ang masasabi ko dyan, oo, sobrang lakas nito ni Bonnie nga kung pang nagkataon. Pero may flaws kasi yan. At yung isa sa mga flaws niyan ay makikita nga natin dito, yung sa time na nag-combination attack nga. Etong sila Luffy, si Sanji at saka nga etong sila Bonnie, laban dyan kay Saint Mars para paliparin yan. So dito kung mapapansin nyo o kung matatandaan ninyo, right after gamitin ni Bonnie etong ang isang suntok dyan nung katulad sa atake nito ni Luffy, ay di ba nga nag-shrink na rin etong si Bonnie, bumalik siya dun sa pagiging normal na bata niya, yung sa kanyang normal form. So ibig sabihin, napakasaglit lang, napakabilis lang magamit ni Bonnie etong kanyang pagka-transform at pati yung paggamit dun nga sa ability na kinopya niya. So kaya kung ganito yung kaso, ay parang di naman yung ganun ka-threatening o hindi ganun ka-overpower talaga etong si Bonnie. Kasi ganun rin eh, oo nga lalakas siya ng sobrang lakas pero panandalian lang, tapos pagkatapos doon, ayan, out of commission kagad, tanggal kagad sa laban etong si Bonnie. So ayan, so far eto pa lang naman yung nakikita kong flaws dyan nga pagdating kay Bonnie. Pero pagkatapos nga nito, ayan guys, so hanggang dito lang muna etong video natin o yung review natin patungkol sa karakter nito at ability ni Bonnie. Pero yan, kayo ba sa tingin nyo ay overpower nga ba masyado etong si Bonnie o ano lang din, saktuhan lang din? So pa-comment lang guys dyan sa baba lahat ng mga comments at saka mga reaction nyo patungkol dito sa ability ni Bonnie. Pero yun nga guys, ulit maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So huwag nyo pala kalimutan na mag-iwan ng like. Sa ina naman, sa lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.